So, hey guys, so ngayon tuturo ko naman sa inyo kung paano ba mag-transfer from MetaMask wallet to your exchange, no? So, ang unang-una nyong gagawin pag magta-transfer kayo from your wallet, kahit anong wallet naman, kunwari kung Phantom wallet gamit nyo, ganito lang naman, same process lang yan. No? Una nyong titignan is nasang network ba yung pera nyo, no? Kung meron kayong Ethereum or USD, nasan bang network? Ito po yung network, no? Sa MetaMask, nandito mo makita yung network. I-click mo yan. And then, magsaselect ka ng network. Yan, merong Ethereum, yan, Linea, Arbitrum, and BNB, at iba pa na may Zora, yan. Yan, papansin nyo sa mga latest post ko, yan, Zora. Grind nyo yan, guys, no? So, dito, balik tayo. Sa Ethereum, guys, itong Ethereum network, ito po yung pinakamahal yung gas fee, no? So, gas fee, nasa mga previous video ko na yan. Basta parang fee yun. Pag nag-withdraw ka, merong gas fee. Pag nag-send ka, merong gas fee. Ganun. Okay. So, lahat ng transaction, guys, merong gas fee. No? So, since nasa Arbitrum tayo, guys, no? Yan. Kailangan mo ng Ethereum. Okay. Arbitrum Ethereum ang tawag dyan. Kung makita nyo, merong A dun sa logo niya. Ito po yung pang-gas fee natin. Kasi ang gagawin ko, mag-withdraw ko ng USD, no? So, unang-una, kailangan meron kang Ethereum. Lagyan mo ng Ethereum yung Arbitrum mo. Paano ba? So, pumunta ka sa cryptocurrency exchange and then dun ka bumili ng Ethereum. Kunwari sa Binance, pupunta ka sa Binance. Yan, dito sa Binance, ayan, bumili ka dito ng Ethereum. Click mo lang yung Ethereum, then buy. So, syempre, kailangan mo muna mag-add funds. Kailangan mo bumili sa P2P ng USDT. Bibili ka dyan from your GCash and then bibili ka and then bibili ka na ng Ethereum. Pag meron ka ng Ethereum, i-send mo siya sa wallet mo. Pero dito focus muna tayo sa pag-withdraw. No? So, kasi ito yun yung video na. So, pag mag-withdraw ka ng USD, ayan, kunwari USD, withdrawin mo, kaya kahit ano naman, pwede. I-click mo ito sa MetaMask wallet. Itong nasa gitna niya. And then, click mo yung send. Send. And then, babalik ka sa Binance or sa exchange na gamit mo at isi-search mo dun yung USDC kasi yun yung sa akin, yun yung ita-transfer mo eh. Kung Ethereum yung ita-transfer mo, Ethereum yung gagamitan mo. So, click mo lang yan. Ay, sorry. Mali. Mali guys. Mali. Iba yan. Punta ka pala sa wallet. And then, click mo yung deposit. And then, USDC. Tapos, syempre, nasa Arbitrum network tayo kanina. So, hanapin nyo lang yung Arbitrum. Click nyo yung Arbitrum. And then, copy nyo yung deposit address. No? So, yung deposit address yan, kung 'di ba kung gumagamit ka ng GCash, kailangan mo yung pag mag-send ka ng pera sa GCash, kailangan mo yung number nung sasendan mo ng pera. So, ang deposit address, ganun lang din yun. No? Kung ihalin tulad mo sa GCash, ito yung number ng pagsasendan mo ng pera. Okay, so i-copy mo yan at bumalik ka dun sa MetaMask wallet. Ngayon, pag nakabalik ka na sa MetaMask wallet, ilagay mo na ngayon yung kinapi mo na address. Then, click mo lang yung next. Tapos, kung ano ba yung i-send mo, palitan mo yan kasi hindi naman Ethereum yung i-send mo. Kung USDT, pero ako USDC. Yan. By the way guys, yung USDC at USDT, stable coins po ito. Ibig sabihin, nakapeg lang sila sa US dollar. Hindi gumagalaw yung presyo nila. Hindi naman sa hindi gumagalaw, kumbaga, kung ano yung presyo ng US dollar, yun lang din. So, ako, ang gagawin ko is imamax ko na. Kasi mamaya gagawin ko ng video kung paano bumili ng Ethereum. No? So, okay, so next. And then yun, ayan guys, makikita nyo merong gas fee, no? May gas fee. Pag nasa Arbitrum network ka naman, sobrang mura lang. Tignan nyo naman yung fee, 0.00 ilang zero yan. Diba? So, send.
Sa Arbitrum guys, napakamura ng gas fee dito. So mas magandang alternative to kaysa sa mga Ethereum network. Okay. So, yun. So, yun lang. Nawala na dito yung USDC coin natin. At kung titignan natin sa Binance, ayun, meron na tayong processing na USDC. So, yan. Yan, deposit, credited na, and then estimated time is 16 minutes bago siya maging complete. Pag nag-complete na siya, dun nyo pa lang siya pwedeng ibenta sa P2P or ipangbili ng Ethereum, pangbili ng Bitcoin, ganito ganyan. So, yun lang. So, yun, ganun lang mag-send ng funds from your MetaMask wallet to your exchange. So, later, gagawin ko naman ng video is kung paano bumili ng Ethereum para sa ginagrind nating Zora network. And i-bridge natin yung Ethereum na yun papunta sa Zora network. Tapos sa next video ko naman is papakita ko sa inyo kung paano magbenta sa P2P ng stable coins. Okay, paano to gawing GCash no, yung $652. So, yun lang.